Kaya may mga lalaking nagpo-post or sineshame yung mga babaeng nanakit sa kanila. Usually yung mga ganitong lalaki, marami ng beses nasaktan ropa. Ito yung may trauma na hindi nag-heal. Ito yung mga lalaki na may resentment sa babae na hindi niya naintindihan kung ano ang nature nila. Pero yung worth niya as a person, hindi niya alam or pwedeng hindi niya kilala kung sino siya. Yan yung mga lalaking walang identity. Or isa ka sa mga lalaking panay bigay ng compliment sa babae na hindi mo pa naman lubos na kilala, isa kang simp. So para sa kanya, hindi siya nagagandahan sa sarili niya. Hey, what's up guys? Sublado Motor here mga ropa. So minto muna tayo. Wala na talaga yung natin mga ropa. Yung side mirror natin talagang hindi na siya mafi-fix dahil maluwag na. Nilagyan ko ng mighty ban pero ganun pa rin. Anyway, so may babasahin ako sa inyo mga ropa dahil may nag-share sa atin na isasara mga ropa natin. So ito yung screenshot ko na mga ropa para at least mabilisan lang kasi baka wala tayong signal. Madalas ko na ito nasasabi sa inyo about women's imagination. Organic encounter or Isaiah 6:20. Pinilit ako yung isama ng friend ko somewhere in Muntinlupa na hindi ko alam. Then I saw him alone standing next to Old Canon. Siya lang din mag-isa that time next to Canon. And iilang tao sa baba plus kami lang ding dalawang friend ko. Not too much handsome, wearing so elegant and decent. Moreno, not tall, same height as me. He got full tattoo in his arm and little tattoo in his nape. But his aura feels like na para bang sobrang lalim ng pagkatao niya. The curiosity, and I felt how safe and good person he is with dangerous aura. Yung huling sentence mga ropa, the curiosity, and I felt how safe and good person he is with dangerous aura. So yun na mga ropa, kinonfirm niya na. Tara pag-usapan natin yan habang tayo yung nagda-drive. So madalas ko sabihin sa inyo to mga ropa, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, after the first date hindi ka kailangan mag-text or hindi mo sila kailangan dapat i-message. Hindi ka dapat available, hindi ka dapat laging kulit ng kulit, hindi ka dapat laging pasend ng picture. Kasi para kayong tanga nun mga ropa. Para isa lang ibig sabihin nun, wala ka ibang babaeng nakakausap or wala ka ibang babaeng kinakausap. Ibig sabihin siya lang yung babae nagtsatsaga sa'yo. Okay? So para sa kanya, hindi siya nagagandahan sa sarili niya. Ulitin ko mga ropa, pag ang babae lagi mong kinukulit, ibig sabihin wala siyang kakumpetensya at ibig sabihin hindi niya feel yung ganda niya. Gets? Sa utak ng mga kababaihan, ibang-ibang attraction mga ropa. Okay? Naka-ingrain na yan 200,000 years ago pa. Kaya hindi natin pwedeng i-rewire kung ano yung naka-hardwired sa utak ng mga kababaihan kung paano sila ma-attract. Gusto nila ng atensyon, oo. Pero kadalasan mas gusto nila yung inner earn nila. Uulitin ko, pag ikaw isa ka sa mga simp o isa ka sa mga nangukulit sa kanya, text ng text, hi ng hi, ang ganda mo, lagi ka nagbibigay ng compliment o isa ka sa mga lalaking panay bigay ng compliment sa babae na hindi mo pa naman lubos na kilala, isa kang simp. Yes, pwedeng nakukuha mo yung attention niya pero hindi siya magre-reply or hindi mo na-stimulate ang emotions niya. Sino ba naman hindi makaka-caught ng attention na sabihin na ang ganda mo, ang sexy mo, ang ganda mo manamit. Let's say for example, ikaw lalaki ka, wow, ang gwapo mo ngayon ha, parang may bago sa'yo. So syempre, makukot yung attention mo. Pero hindi ibig sabihin na yung kung sino yung nag-compliment, yun na ang didiskartehan mo bilang lalaki, di ba? Pero syempre, masarap sa pakiramdam yung may nagko-compliment sa ating mga lalaki dahil bihira natin ma-feel yun or bihira natin makuha yun kahit ng mga bata pa tayo. So ano ba yung provide na yan, Sublado Moto? So same thing sa pag-attract ng kababaihan. Kung gusto mo ma-attract isang kababaihan, you need to provide something. Ano yun? Hindi lang yung dapat gwapo ka, matalino ka, matangkad ka. Dapat alam mo kung paano i-stimulate ang emotions niya. Okay? Yung alam mo na ang dapat ang attention mo in-earn ng mga kababaihan, isa yun sa way kung paano mo ma-stimulate ang emotions niya. Kasi kakaiba ka sa lahat ng mga lalaki na pwede niya makilala or pwede niya nakilala. Okay? Kasi karamihan ng lalaki talaga magbibigay lagi ng attention, mag-o-offer ng kung ano-ano, manlilibre kung saan-saan, tapos biglang maiinis pag hindi siya ginusto ng babae. So wag tayong sasamaan loob. Okay? Kasi ang nangyayari, binibigyan mo lang pala siya ng service at pinapakain kasi meron kang gustong makuha. That's a fucking move ng mga nice guy. Kaya nga, mas hindi safe ang babae sa mga lalaking nice. Okay? Kasi may mga lalaki na talagang ibibigay niya lahat sa'yo
Pero ang totoo nun, hino-hostage ka na niya. Yan yung mga lalaking walang bayag. Yan yung mga lalaking walang kayang i-offer kundi yung kagwapuhan niya, sasakyan niya, yung pera niya. Pero yung worth niya as a person, hindi niya alam or pwedeng hindi niya kilala kung sino siya. Yan yung mga lalaking walang identity. Yan yung mga lalaki na hindi nila alam kung anong worth nila. Kaya dinadaan na lang nila lagi sa pera or sa effort nila. Walang problema sa effort, walang problema sa pera. But the problem is, kung ino-offer mo yan kasi gusto mo may kapalit or palitan niya, then mag-isip-isip ka na pag dumiskarte ka ng or pag dumiskarte ka ng babae, kasama yun sa pagdiskarte mo, Ropa. Kasi nung unang panahon, pinag-iigib ng lalaki ang babae, pinagsisibak ng lalaki ang babae. So ngayon nag-iba lang, andyan na yung hatid sundo, nandyan na yung papakainin mo sila, pero hindi ibig sabihin nun ipipiliin ka na niya. Kaya nga mga Ropa, kahit anong meron ka, kung hindi ka sinilik ng mga babaeng dinate mo, ibig sabihin, base sa kanilang eksperyensa bilang babae, ikaw yung lalaki na mapagpanggap na kunyari nice, pero ang totoo, may hidden agenda pala. Kaya may mga lalaki nagpo-post or sineshame yung mga babaeng nanakit sa kanila. Usually yung mga ganitong lalaki, marami ng beses nasaktan, Ropa. Ito yung may trauma na hindi nag-heal. Ito yung mga lalaki na may resentment sa babae na hindi niya naintindihan kung ano ang nature nila. Okay? Kaya mga Ropa, huwag kayong maging isa or huwag kayong sumama sa mga ganong kalalakihan dahil malalason ang inyong kaisipan. Kaya nga mga Ropa, pag kayo binasted ng babae, tanggapin nyo na lang at mag-walk away na. Tandaan nyo mga Ropa, pag kayo binasted ng or pag naalaman nyo na dalawa pala kayo, tatlo kayo sa buhay niya, ang pinaka the best way na gawin mo is mag-walk away ka. Hindi yung nagpapa-comfort ka sa social media kasi nagmumukha kang tanga. Tapos akala mo kakampihan ka, pero yung mga taong sumusulsul sa'yo, wala naman talagang concern sa'yo, Ropa. Oo, masarap gumante, masarap sa pakiramdam, pero tandaan mo, you are bigger than that. You are better than that, bitch. Bars. Ba't parang nagiging flip top na naman ako? Anyway mga Ropa, like I said, huwag sasama ang loob pag niloko ka, kasi ikaw naman ang pumili kung sino yung didiskartehan mo, Ropa. Okay? May nag-comment sa ating comment section, sabi niya dun sa post natin na single by choice. Sabi ko ang babae, single by force, hindi single by choice. Kasi unang-una, sila yung nililigawan, sila yung dinidiskartehan. So pag walang dumidiskarte sa kanila, so ano yun? Single by choice pa rin yun? No, hindi, single by force yun, kasi walang dumidiskarte sa'yo. Ganun lang kasimple. Doon mo makikita pag ang lalaki walang laman or hindi nag-iisip or walang lalim. Gagaya itong content natin, di ba? Sinabi niya na sobrang lalim ng lalaki, kaya na-curious siya. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo mga Ropa, be fucking mysterious. Alright? Dahil sa pamamagitan nun, doon mo nakukuha ang attention niya. Mas lalo siyang eager na makilala ka or kilalanin ka. Pero pag ikaw, Ropa, laging available ka or predictable ka, huwag kang umasa na yung babaeng gusto mo pwedeng magustuhan ka. Yes, pwede kang magustuhan bilang kaibigan niya, pero bilang romantic partner or makaramdam siya sa'yo ng romantic feelings, I don't fucking think so. Kaya wag nyong ipilit yung mga sinasabi nyo sa mga nice guy dyan. Well, wala naman problema kung gusto mo pa rin ituloy yan, hindi naman kita pipigilan dyan. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, kailangan hawak mo bayag mo. Okay? Kailangan tanggapin mo kung ano man yung maging resulta ng pagiging nice mo. Okay? Kailangan tayo mga lalaki, marunong tayo maging accountable. Hindi pwede na lagi tayong iyak ng iyak at nagpapa-comfort sa social media na para kang luging-lugi sa nagawa mong desisyon, pero ikaw naman ang pumili kung sino yung babae mong gustong karelasyon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga Ropa, dapat kilala nyo kung sino kayo. Okay? Alam nyo kung paano kayo masaktan, alam nyo kung paano kayo mainis, alam nyo kung paano kayo matrigger, kasi dahil doon mas lalong nagiging powerful ka. Pag alam mo kung ano yung weakness mo, pag alam mo kung ano yung strength mo, alam mo kung ano ang gagawin mo once na napunta ka sa ganong sitwasyon. Okay? So ano gawin natin dito mga Ropa? Hayaan mong maging curious sa mga kababaihan sa'yo. Hindi pwede na magte-text ka lagi after ng
date nyo. Oo, naging masaya siya sa first date nyo, pero hindi ibig sabihin nun lagi na kayong magkausap or everyday na dapat kayo magkausap, kasi nawawala yung wondering niya, kasi nawawala yung pagiging mysterious mo. Kaya nga sinasabi ko, di ba, huwag kayong makipag-live-in, kasi pag nakipag-live-in ka, lahat ng mga hindi niya alam sa'yo malalaman niya, at dahil kilala ka na niya, doon na magi-start na pwedeng maboard siya. Maliwanag ba mga ropa? Ulitin ko, be fucking mysterious para ma-attract mo yung babae na gusto mo, para yung karamihang babae maging curious sa'yo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.